Good morning po. Tayo po'y mag-aral ng salita ng Diyos, the book of Romans, chapter 5, verse 5. At hindi tayo binibigo ng pag-asang ito sapagkat ang pag-ibig ng Diyos ay ibinuhos na sa ating mga puso sa pamamagitan ng Espiritu Santo na ipinagkaloob sa atin ng Diyos. Having the love of God in your heart. At month na naman po ng February, kadalasan po ang pinag-uusapan natin ay pag-ibig. Very ironic po, no? Kasi marami sa atin ay bigo sa pag-ibig. Ano po yet, gusto nating pag-usapan ang subject ng pag-ibig. Ang nakakatuwa lamang po, marami sa atin na umaasa na matatagpuan natin yung totoong pag-ibig. At yan po gusto kong i-share sa inyo. Posible po na matagpuan ng tao yung totoong pag-ibig. At yan po ay ang pag-ibig ng Diyos. Ngayon, bakit po kakaiba yung pag-ibig ng Diyos? Kasi po yung pag-ibig ng tao, kadalasan po ang dinudulot niyan ay disappointment sa buhay. Ano po? At kadalasan po ay maraming mga relationship ay nag-fail because of human love. Kasi malinaw po sinasabi sa Jeremiah 17 verse 9, the heart is deceitful. Ano po, madaya po ang puso ng tao, lalo na yung tao po na hiwalay kay Kristo. Ano po, sabi ng Hebrews chapter 3 verse 13, it is hardened by sin's deceitfulness. At pinatitigas po yan ng kasalanan. Kaya pansinin niyo po, no, majority ng mga relationships, marriages, ano po, nauuwi sa kabiguan. Kasi ang pinapairal po ay ang human love. Ano po. At alam niyo po, napakahalaga po na makita natin na yung need na dapat mabago po yung puso ng isang tao. Kaya yun po talaga ang ultimate solution para masumbungan natin itong tinatawag na true love. Yung need ng isang tao na magkaroon ng isang bagong puso. Po. At yan po ay alam ng Diyos. Kaya kailangan ng isang tao ma-born again. Kasi through that born again experience, bibigyan tayo ng Diyos ng panibagong puso at panibagong espiritu. Ngayon, sasabihin ng iba, Pastor, it sounds supernatural, ano po. Pero alam nyo, yun po ang tanging paraan. Kasi ang ugat talaga ng problema ng tao ay ang kasalanan. Dahil sa pinasama ng kasalanan ng puso ng tao, ay isang tao hindi siya mamumunga ng mabuti. Ano po? Dahil ang puso ang pinanggagalingan ng lahat ng bagay. Sabi nga bandayan natin yung ating mga puso because it is the wellspring of life. Ngayon, dito sa verse na ito may matututunan po tayong dalawang bagay sa Romans chapter 5 verse 5. Unang-una po yung ability to love comes from God. Ano po, dahil nga po nagkasala ang taong, kailangan po baguhin ng Diyos yung ating puso, bigyan tayo ng kakayahang magmahal. Yun ang sinasabi ng 1 John chapter 4 verse 7. Ang sabi diyan, everyone who loves has been born of God because God is love. So malinaw po yung abilidad o yung capacity na magmahal. Mangyayari lamang yan sa tao kung siya ay mabuborn again. Ang sabi dito, born of God. Pangalawa, true love can only be activated by the Holy Spirit. Malinaw po ang sabi dyan, and hope does not disappoint us because God has poured out His love into our hearts by the Holy Spirit. So, makikita nyo, sabi sa Galatians chapter 5, verse 22, but the fruit of the Spirit is love. Kaya huwag kayong mag-alinlangan. Posible na masumpungan natin ang totoong pag-ibig kung mababago muna ang ating mga puso. Kasi yun ang ugat ng problema. So, naalala ko po, no, ako po hindi pa nabuborn again. Ako'y namumuhay ng may galit and forgiveness sa aking puso. At alam niyo po, nanganganak po yun. Ano po? Baga na ipapasa mo rin. Ano po? Pero ang napuna ko po, nung ako po'y naborn again, nakilala ko ang Lord sa aking buhay as my Lord and Savior. Nagawa kong patawarin yung mga tao na hindi ko ba patapatawad noon. Naalis sa akin yung poot.
at natuto akong umunawa, magpatawad at magmahal. Hindi ko po magawa dati yon. At yan po yung power ng new birth. Ano po, bibigyan tayo ng Lord ng kakayahang magmahal. Kaya dapat po, ang unang-unang dapat gawin ng tao ay seek the born again experience. Kung gusto pong makahanap ng true love, ikaw muna dapat ang ma-born again, mabago ang iyong puso. Pangalawa, unawain mo yung pag-ibig ng Diyos. Understand the love of God. Marami ngayon pupunta sa mga eksperto para pag-aralan ang pag-ibig. Tandaan niyo po, hindi po abot ng mga eksperto sa pag-ibig yung pong pag-ibig na tinutukoy ko, yung true love. Tanging Diyos lamang po makapagbibigay ng totoong pag-ibig sa inyong puso kung mauunawaan nyo yung pag-ibig niya sa atin through His Word. Kaya pinakamaganda sa Biblia kayo tumingin, pag-aralan din nyo ang pag-ibig ng Diyos. Panghuli, matutunan nating lumakad sa Espiritu kasi if we walk in the Spirit, we will not gratify the deeds of the flesh. Tayo po'y manalangin, dakilang Diyos. Alam ko po marami po sa amin ang disappointed sa relationship na meron po sila. Ipinapanalangin ko, Panginoon, na masumpungan nila yung pong genuine, tunay na pag-ibig na nagbula sa iyo. At ito ang maging solusyon sa kanilang problema. At alam ko po, through your love, maraming marriages ang mabubuo, maraming pagsasama ang maayos. At naniniwala din ako sa pamamagitan ng iyong pag-ibig, makapamumuhay kami ng may tunay na pag-ibig, pagpapatawad, pagbibigayan, pag-uunawaan. Kaya ang dalangin ko, Panginoon, i-manifest mo sa puso namin ang pag-ibig na yan. At turuan mo kaming lumakad sa Espiritu. Nang sa ganoon, Panginoon, ay manaig yung pag-ibig sa aming puso. At higit sa lahat, mas matutunan naming magmahal ng aming kapwa, lalo na dun sa mga taong hindi kaibig-ibig. Salamat, Panginoon, sa oras na ito. Turuan mo kaming magmahal. Yan po ang taimtim naming panalangin. In Jesus' name, amen and amen. Again, ito si Pastor Jojo. Papaalala upang daluyan tayo ng pagpapala. Manatili tayo sa kanyang salita. Good morning.